Para sa mga manggagawa at kasambahay sa Northern Mindanao, inaprubahan na ang aumento sa sahod sa inyong rehiyon. Batay sa anunsyo ng National Wages and Productivity Commission, tataasan ng 39 pesos ang daily minimum wage sa Region 10 na hahatiin sa dalawang tranche. 25 pesos sa unang tranche simula January 16 at sa May 1 naman ang natitirang 14 pesos. Kasunod ng inaprobahang wage order, magiging 485 pesos hanggang 500 pesos na ang arawang sahod ng mga manggagawa sa rehiyon, depende sa syudad at munisipalidad. 500 pesos naman ang idadagdag sa buwan ng sahod ng mga kasambahay doon. Kaya simula January 16, 6,500 pesos na ang monthly minimum wage ng domestic workers sa Northern Mindanao. Sa ibang balita, sugatan ng isang lalaking 13 anyos sa Quezon City matapos tamaan ng paputok na napulot ng isa pang binatilyo. Kritikal ang kanyang lagay at sasailalim sa iba't ibang operasyon. Narito ang aking report. Makikita ang tatlong batang ito sa basketball court ng Barangay Pansol sa Quezon City. Maya-maya, ang isa sa mga bata may pinulot na tila pahabang bagay malapit sa isang tricycle. Saglit niya itong tiningnan, itinaktak at sa isang punto, sinubukan pang sindihan. Nang walang mangyari, ipinasa niya ito sa kapwa bata na isang PWD. Umupo ang bata sa tricycle at sinindihan ito. Dito na ito sumabog. Dahan-dahan pang napahiga ang biktima. Ang isang bata agad nakatayo at naglakad palayo. Ang batang unang pumulot sa sumabog na bagay, nakalayo bago pa ang pagsabog. Ang biktima kinilalang si Ronron, 13 taong gulang. Nagtamo siya ng matinding tama sa hita. Ang kanyang ama agad tumakbo sa lugar matapos malaman ang nangyari. Nung makita ko yung anak ko, kasi tinakpan nila ng tela yung ano. Kaya nung ginanong ko, na ano ko parang nanginig ako. Hindi ko alam ang gagawin ko. Iuwi niya na ako sa bahay, kaya ko to, sabi niya. Sabi ko, sabog yung hita mo, kaya mo? Oo, kaya ko. Yun yung sabi niya. Agad namang naisugod sa ospital si Ronron. Kahit dito sa loob ng hospital, tinatanong niya yung mga nakapaligid sa kanya, yung nurse. Sabi niya, Dok, mamamatay na ba ako? Critical ngayon ang kalagayan ni Ronron matapos isa ilalim sa seri ng operasyon. Sasailalim sa 5 pang operasyon para subukang maisalba ang kanyang 2 paa. Ang kanyang ina, bukod sa panalangin para sa anak, may isa pang pakiusap. Sana yung nag-iwan ng paputok doon, makonsensya naman kayo. Dahil may stroke yung anak ko. Critical na ngayon. Ganito rin ang pakiusap ng ina ng batang nadamay sa pagsabog. Pero yung mga irresponsable na tao, sana malasakit na lang para matapos na yung ganong klaseng mga insidente. Ayon sa isang opisyal ng barangay, designated fireworks area ang lugar pero nilinis naman daw ito matapos ang selebrasyon. Wala rin nilang ginamit na malakas na paputok sa kanilang selebrasyon. Base sa CCTV, posibleng fountain daw ang sumabog. Siguro, hindi siguro sumabog yung nag-fountain siya pero hindi siya sumabog. Hanggang sa nakita naman doon sa lugar, malinis na hindi naman sukat akalain, nandun pala sa ilalim, gilid ng tricycle yung paputok at nakita ng bata. Patuloy na paalala ng mga otoridad, huwag na huwag pupulutin ang anumang bagay na ginamit nitong pagsalubong ng bagong taon para iwas disgrasya. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Balita sa Visayas at Mindanao mula sa GMA Regional TV. Nasawi si Dueñas Iloilo Vice Mayor Aimee Paz Lamasan matapos aksidente umanong mabarilang sarili. Cecil, kumusta na yung investigasyon? Rafi, hinihintay pa ng pulisya ang resulta ng ballistic examination. Hindi rin isinasantabi ang ibang posibilidad. Ang iba pang detalye nasa balitang hatid ni John Sala ng GMA Regional TV. Habang nag-aayos ng gamit si Dueñas Iloilo Vice Mayor Aimee Paz Lamasan Martes ng umaga sa kanyang bahay sa La Paz. Itatago sana niya ang isang 9mm pistol. Pero bigla raw itong pumutok at tinamaan ang kanyang tiyan. Isugod pa siya sa ospital. Sabi ng kanyang pamilya noong Martes, maayos na ang kanyang kondisyon at nagpapagaling sa ospital. Pero ilang oras bago ang pagpapalit ng taon, nasawi si Lamasan. Humihiling ang pamilya ni Lamasan ng privacy. Diyan nagatinawag sa amon nga nagahibi sa telepono nga waay na nga sim
Vice Mayor Amy Kit. Kasakit man sa pamilya naman, subong New Year pa. Sanay na lang kami ni anay. Wan lang anay, subong. Though silent lang ang family naman, subong. Sa investigasyon ng pulisya, ang live-in partner ng vice alkalde na siya ring nagbigay ng statement sa pulisya ang nag-iisa nitong kasama ng naganapang insidente. Nais siyang isailalim ng pulisya sa paraffin test. Partner po ni Vice Subong na padalhan sa request for paraffin test. Ano ko na sa mga sobrang Subong. Hindi raw isinasantabi ng pulisya ang posibilidad na may iba pang anggulo bukod sa accidental firing. As of now, ang accidental firing ang isa sa mga dako nga ginatutukan sa bahin sang kapulisan. But as we are saying, nga sige pa man i-follow up naton. So in case nga may mga ebidensya nga mag-surface, otherwise nga makonsider kita sa ibang nga anggulo, sige pa man kay padayon pa ning pag-imbestigar naton. Hinihintay pa ng Lapas PNP ang resulta ng ballistic examination sa 9mm pistol. Hinihintay rin ang kumpirmasyon ng Regional Civil Security Unit kung ang vice alkalde ang nagmamay-ari ng baril. Si Dueñas Mayor Robert Martin Pama nag-abot ng pakikiramay sa pamilya Lamasan sa pagkamatay ng vice alkalde na itinuturing ani ang kapatid. Sinusubukan naming kunan ng pahayag ang live-in partner ng Vice Mayor na nagtatrabaho sa LTO Central Office at dating OCD Regional Director sa Eastern Visayas. John Sala ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. 22 ang sugatan sa pagsabog ng granada sa gitna ng pagsalubong sa bagong taon sa Matalam, Cotabato. Karamihan daw sa mga sugatan ay mga minor de edad. Ayon sa uploader ng video, manonood lang daw sana sila ng mga motorsiklong paiingayin para salubungin ang bagong taon. Ayon sa pulisya, napatay sa hot pursuit operation ang nagbato ng granada matapos manlaban sa mga umaarestong pulis. Bukod sa baril at mga bala, na-recover sa kanya ang isang sachet ng hinihinalang iligal na droga. Benta sa netizens ang highlights ng salubong ni Miguel at Mommy Grace Tan Felix and family. Sa video, nag-dub si Mommy Grace na bawal daw galawin ang food sa mesa dahil dapat mag-picture taking muna. Bawal din daw kainin yan kapag hindi pa 12 midnight. Ang video na yan may 24 million views na sa Facebook dahil relate ang netizens. In fairness mukhang masarap ang handa nila sa medianoche. At sa mismong New Year countdown, energetic ang Tan Felix family sa pag-welcome sa 2026. Game si Miguel na pinangunahan ng kanilang mga palaro na shinare niya sa kanyang fans. Good vibes ang hatid niyan online. Sa iba pang balita, epektibo ngayong araw ang pagbabawal sa mga e-trike at e-bike na dumaan sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila. Papatawan ng multa ang mga lalabag. Balitang hatid ni Bea Pinlac. Simula ngayong araw, bawal nang dumaan sa mga major highway sa Metro Manila ang mga e-trike. Kabilang dyan ang EDSA, C5 Road, Rojas Boulevard at SLEX mula Quirino Avenue hanggang Magallanes. Magtatalaga raw ng enforcer ang LTO sa mga daan para matiyak na ipinatutupad ang patakarang ito. Pero sa Rojas Boulevard ngayong umaga, may ilang e-trike na nakakadaan pa rin at hindi nasisita. Ayon sa LTO, para ito sa kaligtasan ng lahat sa kalsada. Delikado at hindi raw kasi angkop na makipagsabayan ng mga e-trike sa bilis at dami ng mga sasakyan sa mga pangunahing kalsada. Sang-ayon naman dito ang ilang nakausap natin na nagmamaneho ng e-trike. Delikado. Bakit? Kasi matutulin yung mga four-wheel. Hindi kagaya nito kasi tapos yung mga pasero delikado rin. Diba? Lalo iba walang lisensya eh. Maraming nag-drive kasi walang lisensya nito eh. Lalo mga bata, di ba kumabiyahe ron eh. Kaya di mo nakapektado. Pero para sa iba, mahirap tumalima rito. Lalo na't gamit nila sa hanap buhay ang e-trike. Hindi po ako papayag. Magugutong pamilya ko po, boss. Oo, boss. Malaking kabawasan po sa amin yun. Saan ba tayo kukuha ng panggastos, boss? Dito lang. Pag may huli, di iwasan na lang pag ganun. Wala naman tayo magagawa eh. Patsyempuhan tayo, wala. Ang mga mahuhuling lalabag, pagmumultahin o kaya naman i-impound ang kanilang e-trike. Pero sa ngayon, hinihintay pa ang mas komprehensibong joint guidelines mula sa DOTR at iba pang kaukulang ahensya.
Handa naman daw makipag-ugnayan ng LTO sa mga LGU at transport sector para bumuo ng rutang ligtas at angkop para sa mga e-trike. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kaugnay naman sa inaasahang dagsa ng mga pasahero matapos ang holiday season at ang latest sa EDSA rehabilitation, kausapin natin si DOTR Undersecretary for Road Transport and Infrastructure, Mark Steven Pastor. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga po, Sir Rafi, at sa mga nakikinig at nanonood sa atin ngayon sa Balitang Hali. Apo, kumusta po yung paghahanda ng transportation sector sa inaasahang dagsa ng mga kababayan nating pabalik ng Metro Manila matapos po ang holiday? Opo, marami pong segments itong preparasyon natin para sa pagbabalik ng ating mga kababayan mula sa kanilang bakasyon sa mga probinsya. Una po sa mga tollway operators natin, minandato po natin sila na magkaroon po ng kumpletong kagamitan para po sa pagbabalik ng ating mga kababayan at gayon din po yung visibility ng ating mga enforcers dito. Pangalawa po sa mga terminals natin, particular po sa PITX, sinigurado po natin na maximize po yung mga bay areas natin, hindi lamang po sa ground floor kundi pati sa second floor para mas marami po tayong kababayan na makikinabang. At gayon din po sa ating mga busway stations, dineploy po natin ang SAIC at gayon din po ang mga ibang kasamahan natin sa LTO upang suportahan po ang traffic management at gayon din po yung influx ng ating mga pasahero. Saan at kailan po ba kadalasan nagkakaroon ng pagbigat sa daloy ng trapiko kapag ganitong panahon na nagsasibalikan na yung mga nagbakasyon sa probinsya? Sa expressways po natin, meron din hong pagbigat yan, particular ho dito sa mga Bulacan areas na sa NLEX at gayon din sa Laguna area sa SLEX. Convergence point na po kasi ito, kaya dito po natin pinapafocus yung ating mga tollway operators na dapat maayos yung ating mga kalsada, wala pong mga construction na ginagawa ngayon dahil maraming nga pong gagamit nito sa mga susunod na araw. Kailan po natin inaasahan yung dagsa ng mga pabalik po dito sa Metro Manila? Bukas po, alam na po natin na may mga kababayan po tayo na uuwi na po sa kanilang uuwi na po mula sa probinsya papunta po sa Metro Manila. Kaya bukas inaantabayanan na po natin yung pagdating po ng ating mga kababayan. Gayon din po sa ating mga terminals po, particular nga po sa PITX, nakahanda na po sila simula today. Tungkol naman po sa EDSA rehabilitation, anong stage na po ito ngayon? At on schedule po ba tayo? Sa EDSA rehabilitation po, ang DPWH po ang may proyekto nito. Minomonitor po natin. Mukhang on time naman po. Specifically sa innermost lane, yung lane po ng busway, ang Taft Avenue South Station na lang po ang hindi namin nagagamit as of today. Yung iba po na reblock na po, gayon din po ang asphalt overlay nila. It's just that today po, nakiusap po ulit ang DPWH na gamitin po ulit nila yung innermost lane o lilipat po kami sa second innermost lane dahil magli-lane markings po sila dito. May mga gagawin po ba kayong adjustment base sa inyong naging obserbasyon sa mga nakarang araw sa EDSA Rehab? Ang adjustment po natin ay ang anticipation din ho ng ating mga pasahero. We observe na bumilis ho yung takbo per kilometer ng ating mga sasakyan, ng ating mga bus dito sa busway dahil ho mas patag na at mas swabe na po yung biyahe ng mga bus natin dito. So ang kailangan namin gawin ay mag-deploy pa ng mas maraming tao para mas mabilis ho yung time and motion natin sa ating mga pasahero at mas mapabilis po ang kanilang biyahe. Ano naman pong update sa itatayong bagong EDSA busway stations? Opo, may 3 po tayong stasyon na sisimulan itong first quarter ng 2026. Ito po yung sa Cubao, Magallanes at sa PITX. Isa-isahin ko lang po, yung Cubao station po natin, ito po ay yung nasa Monte de Piedad, EDSA footbridge. Katapat po ito ng mga bus stations dyan. Ang pinaggigitnaan ho kasi ito ng NEPA Q-Mart at gayon din ng Main Avenue bus stations natin. Para mapaikli yung service gap, maglalagay tayo ng stasyon sa Cubao dahil heavy on foot traffic po dito, lalo na po pag may mga okasyon ho tayo o may mga bakasyon tayo. Yung pangalawa yung sa Magallanes, malapit po ito sa MRT3 Magallanes Station. Gusto ho nating i-address yung pagitan ng Ayala at Taft Busway Station. Lagpas 3 kilometro ho ito. Kung kaya't lalagyan ho natin ng bus stop dito para mas maging accessible po sa ating mga kababayan. At panghuli po yung PITX sa Kennedy Road. Dahil ang bus stop po natin ngayon sa PITX ay gumagamit po tayo ng 5 bays. So pag nakalipat na po ang busway operation sa
independent and dedicated na bus stop niya, yung 5 base na nabanggit ko po ay idadagdag sa ating mga provincial tsaka city routes. Kung kaya't mas marami pa hong ruta at mas marami pa hong biyahe ang ma-accommodate ng PITX. Opo. Sir Rafi, may dagdag ko rin po na Go may ahead po. construction din po tayo sa Kamuning. Ay inaayos po natin yung bus station doon at magkaroon din ng independent footbridge na may elevators po. May 4 din ho tayong iba't ibang stasyon pa sa buong busway na nire-rehab din ho ngayong panahon. Opo, itong mga ginagawang construction, asahan po ba natin na magdudulot ito ng trapiko, lalo na pagbalik po ng ating mga motorista mula sa mga probinsya? At gaano po ito katagal? Yung nabanggit ko pong 3 stasyon, yung Cubao, Magallanes at PITX, 1 taon pong gagawin yan. Sisimulan po itong later part ng January to February. 1 year po siyang i-construct. Pero sisiguraduhin ho natin na hindi makakaabala sa trapiko. Ang construction po natin dyan, mostly sa gabi po at hanggang madaling araw para pag dagsa po ng mga pasahero sa umaga, hindi na po tayo maapektuhan. Okay, maraming salamat po sa oras na ibinahagi nyo sa Balitang Hali. Maraming salamat po at Happy New Year. Happy New Year po, DOTR Undersecretary Mark Steven Pastor. Sa iba pang balita, nakauwi na sa bansa ang 35 OFW na biktima ng scam hub sa scam hub trafficking sa Phnom Penh, Cambodia. Nangyari yan sa mismong bisperas ng bagong taon bilang bahagi ng nagpapatuloy ng interagency efforts ng Department of Migrant Workers. Ang mga na-repatriate ay mga biktima ng illegal recruitment, human trafficking, money laundering-related offense at scam hub operations. Makakatanggap ng tulong pinansyal at welfare support ang mga na-repatriate na OFW. Paalala ng Department of Migrant Workers maging alerto sa mga kaduda-dudang job offers, lalo na yung mga nakapost online.